Year 3 ka na, year 4, year 5, dapat mas malaki na, mas organized na, mas powerful na. Pero kung titingnan mo mabuti, parang pareho lang. Hindi ka nagso-survive, pero hindi ka rin nag-e-expand. May income, may team, may sistema, konti, pero wala nang momentum. Nung year 1 to 2, grabe ang drive mo. Lahat ginagawa mo, sales, operations, follow-ups, ikaw lahat. Kaya mabilis ang growth. Ngayon, mas marami kang tao, mas marami kang tools, pero halos same ang numbers. Bakit? Kasi ang nag-level up, resources, hindi leadership. May kilala akong business owner sa retail. Year 2, double ang sales. Year 3, nag-plateau. Year 4, same branch, same structure. Year 5, pagod na, busy pa rin. Pero wala nang spike. Anong pattern? Operator pa rin ang mindset. Hindi pa CEO. Ikaw pa rin ang decision center. Ikaw pa rin ang takbuhan. Ikaw pa rin ang nag-fix. Kaya lahat umiikot sa'yo. At kapag ikaw ang center, may limit ang growth. Hard truth, hindi market ang pumipigil sa'yo. Hindi economy, hindi competition. Capacity mo ang ceiling. May malinaw ba kayong org structure o title lang ang meron? May documented processes ba o verbal instructions lang? May clear ba na performance metrics o basta gawin mo, best mo? Year 3 to 5 is critical. Dito nasusukat kung leader ka o high-level employee sa sarili mong kumpanya. Kung mawala ka ng 2 linggo, mag-i-improve ba ang negosyo o maghihintay lahat pagbabalik mo? Growth after year 3 is not about adding effort. It's about removing yourself from the center. Designing systems, building second leaders, creating clarity, raising standards. Tanong sa iyo ngayon, ano ang mas komportable? Ikaw ang laging kailangan o ikaw ang may organisasyong kayang tumayo mag-isa? Hindi ka stuck pero nasa edge ka. Either you evolve or you repeat year 3 forever. Choose wisely.